Good morning po sa inyo. Ang dami niyo po ngayong umaga. Pero my heart is filled with joy. Hindi lang dahil maraming umaawit kanina, no? Pero because we're doing what we're going to do in heaven. We're going to sing to the glorious Christ. So, ngayong linggo po, no, it's Lord's Day number 26. I hope it was also encouraging for all of you, for all of us, na makita po, hindi ko alam kung napansin ninyo, pero ngayon po ay Youth Sunday. Kung nakita ninyo, mga kabataan din natin yung nagsaserve sa music team, sa mga ushers. So, I hope it was encouraging for all of you na ginagamit po ng Diyos yung mga kabataan natin ngayong Youth Sunday. Pero, infinitely more glorious than that, ay yung more glorious than Youth Sundays, ay yung katotohanan na ngayong araw, sa biyaya ng Panginoon, ay Lord's Day. So, sana po ito yung maging source natin ng motivation, ng purpose kung bakit tayo nandito ngayong umaga. Again, Happy Lord's Day po sa inyong lahat. So ngayong umaga, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Epistle to the Hebrews na pinamagatan natin, si Kristo higit sa lahat. So, ang goal natin ay makita ang kahigitan ni Kristo at kung paano nito dapat baguhin yung ating pag-iisip, yung ating pamumuhay, at ating mga affections. Hindi lang para sa Diyos, pero pati doon sa mga tao na nakakasama natin. So yung letter po na ito para sa mga Hebreo ay may purpose rin na bigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa pananampalataya o yung tinatawag nating perseverance in the faith. At ginawa ito ng author, binigyan niyang diin yung bagay na ito, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang consistent at evident na pastoral care and authority sa mga tao na sinulatan niya. At yun din naman po yung prayer ko, hindi lang ngayong araw, pero ng mga nakaraang araw as I prepare this message. And yun din yung intention ko for this morning. So bago po tayo magsimula at manalangin, meron lang akong gustong i-share sa inyo briefly. So, the more po na inaaral ko yung ating text today, at nakikita yung kahigitan ni Kristo, the more I saw kung gaano ko kalimitado sa napakaraming bagay. In wisdom, in faith, in love, at marami pang iba. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may biyaya ang Diyos na tulungan ako na isulat yung mensaheng ito. Now, what's the point? This is my reminder to you na sa kabila po ng aking limitasyon, kung tama yung interpretation ng mga katotohanang sasabihin ko sa inyo ngayong umaga, ibig sabihin, lahat tayo ay tinawag ng Diyos na sundin at italima yung ating mga buhay sa katotohanan na iyon. Kung ang mga sasabihin ko po ngayong umaga ay totoo, then dapat tayong maniwala at sumunod sa katotohanan ito. At hindi po natin, kung hindi natin gagawin yon, then we will be accountable to God. So let's pray. Our Heavenly and Gracious Father, tulungan mo po kami ngayong araw para sambahin at pakamahalin ka sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, bigyan mo po kami ng paningin, ng isip at ng puso na masilayan at maging katuwaan yung makilala ka bilang aming tagapagligtas at Panginoon. At sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, tulungan mo kami na lumago yung pagtingin at lumalim ang pag-ibig para sa iyo. Panginoon, para hindi kami mapanatag doon sa satisfaction, sa comfort at distractions na ino-offer ng mundong ito. Consume our hearts, our minds, and our souls this morning. I pray, Panginoon, na hindi man si Kristo yung pangunahing dahilan nila kung bakit sila pumunta ngayong umaga. Nawa, as we leave this place, Jesus will be the reason why we do anything in our lives. So Lord, consume our hearts, lalo na yung mga puso na madaling matangay sa mga lesser things ng mundong ito.
Help us to treasure you with a fixed gaze on Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, magsimula na po tayo. I hope you still remember, pero sa ating pong mga nakaraang pag-aaral dito sa ating sermon series na ito, ay naituro din sa atin yung context ng Hebrews. Kahit na hindi natin kilala yung author, it is established na mayroon siyang malapit na relasyon dun sa mga kinakausap at sinusulatan niya. At pinapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang pastoral care. Actually, may ilang mga theologians na nagsasabi din na yung Hebrews ay mas maikakategorize natin hindi bilang isang liham, kundi bilang isang sermon o parang exhortation. Makikita yon sa structure ng buong text. Now, yung exhortation na ito ay isa ring ebidensya na yung mga kinakausap niya ay mga Kristiyano na. Specifically, mga Jewish Christians. At bilang mga Christian, sila ay mga taong nagpo-profess o nagsasabi na meron silang pananampalataya kay Kristo. Kagaya po ninyo. And yet, meron pa ding temptations for them. Sa kabila ng mga persecutions at external struggle, mapapansin natin na ang isa sa mga main issues ng mga tao rito ay yung temptation na balikan yung kanilang dating paniniwala at yung mga gawain na yun. Partikular na yung mga pag-aalay sa templo. We may ask the question, bakit ba tempted ang mga tao noon na bumalik sa mga dati nilang mga nakagawian? Well, dahil yon sa nakikita nila na mas komportable, mas madali, at walang ganong mga pag-uusig yung mga dati nilang ginagawa. At talaga namang walang pag-uusig sa mga bagay na yon dahil wala ka namang pinagkaiba sa mundo. Hindi ka uusigin ng mundo. So bumabalik sila sa mga bagay na yun, possibly dahil iniisip nila na mas masaya na mamuhay sa ganong paraan. It's not just easier, it's fun. So bakit ito nagiging problema? Bakit masama na mag-alay sa templo nung kanilang panahon? Or nung panahon kung kailan isinulat ito? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin sila? Christians din naman yung mga to. Hindi ba pwedeng pabayaan na lang yung mga tao sa ganoon para wala nang maging gulo? Para hindi na sila umalis ng church? Well, isa siyang malaking problema dahil kino-communicate nito na hindi pa sapat ang ginawa ni Kristo para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Na kailangan pa rin nilang mag-alay sa mga templo at pagkatiwalaan yung kanilang mga magagawa at traditions instead na buong puso na umasa sa ginawa ni Kristo. Malaking problema ito dahil iniisip nila na mas madali, mas masaya, at mas magiging secured sila sa mga bagay ng mundong ito kaysa kay Kristo. Kasi itong malaking problema dahil minamaliit nila yung kadakilaan at kasapatan ni Jesus. At isinasawalang bahala yung ginawa niyang pag-aalay ng buhay doon sa krus. Now, maaaring yung iba sa inyo ay iniisip na, sila yun eh. Iba naman tayo sa kanila. Ibang panahon yun. Well, I pray na sa tulong ng banal na Espiritu, you'll be humble and you will recognize yung halaga o significance ng mga bagay na pag-uusapan natin ngayong umaga para sa iyo na nakikinig ngayon. Napakahalaga na makinig ka ngayon ng buong puso, isip at lakas. Dahil kagaya ng mga audience sa Hebrews, maaaring ikaw ay matagal nang may baluktot na paningin kay Kristo. Napaka-posible na ikaw, sa iyong kinauupuan ngayon, ay either may mali o maliit na pagkakakilala kay Jesus. Oo, alam mo na namatay siya para sa iyo. Alam mo yung mga pangako niya. Pero hindi mo siya kinikilala bilang Diyos. Hindi mo siya kinikilala bilang Panginoon na dapat sundin na sapat para sa iyong salvation, na siya ay worthy of your worship. At yun yung dahilan kung bakit yung nakaraang dalawang sermon sa chapter 1 ay nakapokus dun sa kadakilaan at kahigitan ni Kristo.
babalikan natin sa maikling review yung point ng chapter 1 na yun. So, you can see po yung ating outline doon sa inyong mga bulletin. So, pag-usapan natin ang kadakilaan ni Kristo. Balikan natin briefly ano yung sinasabi o tinuturo sa atin ng chapter 1. So, pinapakilala ang kadakilaan ni Jesus sa chapter 1 sa pamamagitan ng exhortation ng tatlong main offices niya. Ano yung tatlong main offices na yun? Bilang propeta, bilang hari, o bilang pari at bilang hari. As a prophet, priest, and king. So una, siya ay higit sa lahat bilang propeta dahil siya bilang buhay na salita ng Diyos, ang huli at ganap na pamamaraan ng Diyos para ipakilala yung kaniyang sarili. As we read yung chapter 1, makikita natin sa verse 1, long ago at many times in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Maraming mga propeta na ipinadala nung una para ipakilala ang Diyos, para ipahayag yung mensahe mula sa Diyos. Pero si Kristo ang huli, wala nang kasunod, ang huli at ganap na propeta ng Panginoon dahil ipinakilala niya ang Diyos ng kabuuan. So, chapter 1 verse 2, sasali ng ang Biblia, yung sinasabi doon, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Focus on the words na sa mga huling araw. Nangangahulugan na, again, walang kasunod. Sa mga huling araw na ito, simula nang dumating si Kristo hanggang sa panahon natin, ito na rin yung huling paraan niya ng pagsasalita sa atin dahil sapat o sufficient yung paraang ito. Kaya naman dapat iniiwasan din natin, no? Na sabihin, kinausap ako ng Diyos. O sinabi sa akin ng Diyos sa thoughts ko, o sa experiences ko, yung ganitong bagay. Well, hindi ko sinasabi na hindi ginagawa yun ng Diyos o walang itinuturo sa atin ng Diyos through our experiences. Pero wala kasi tayong ganap o tiyak na paraan para matiyak kung Diyos nga ba talaga yung nagsasabi sa atin noon o tayo, mga sarili lang natin. That's why we rely on the Bible. Dahil ito ang totoo at ganap na salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, for correction, and for training in righteousness. Hindi po nakalagay dyan yung ating mga opinion o experiences. Apart from the living Word of God, wala nang ibang kapahayagan pa ng kanyang salita. Dahil si Kristo, the Word became flesh, ay sapat para sa lahat. Bilang propeta, si Kristo ay nakahihigit sa lahat dahil hindi lang siya isinugo ng Diyos para ipahayag yung mga salita niya. Kundi yung kanyang buong buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Lahat ng iyon ay nagpapahayag ng pinakamabuting balita ng kaligtasan natin. Si Kristo ay higit bilang propeta dahil hindi lang siya nagbahagi ng salita ng Diyos. Siya mismo ang buhay na salita ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating mga walang pananampalataya. So that's one, bilang propeta. Ikalawa, si Kristo ay nakahihigit sa lahat bilang pari. So verse 3 ng chapter 1, sabi dito, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Bilang higit na pari, hindi lang siya nag-alay ng buhay na handog, bagkus inalay niya din yung mismo, yung kanyang sarili para linisin tayo sa ating mga karumihan. Dagdag pa ron, sabi dun sa verse na binasa natin, nang maupo siya sa kanan ng Diyos Ama. Ito po ay nagpapahiwatig na ganap na o tinapos niya na ang gawain ng paglilinis at pag-aalay. So when he seated or when he sat at the right hand of God, ito po ay simbolo na tapos yung kanyang trabaho bilang pari. Kaya siya nakahihigit. Wala nang sino man ang kailangan pang mag-alay muli dahil yung ginawa niya ay sapat na para sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 10 to 12. Ito po yung sinasabi sa ESV. And by that,
we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Again, once for all. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice which can never take away the sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Ano yung sinasabi dito? Once for all. Yung pag-aalay ni Kristo, minsan, pero magpakailanman. Minsan niya lang ginawa, pero yung epekto sa lahat ng naligtas niya ay pangwalang hanggan. Dito po nakikita yung kanyang kahigitan bilang pari. So, una, bilang propeta, kalawa bilang pari, ikatlo, si Kristo ay higit sa lahat bilang hari. Dahil siya ang anak ng Diyos na naghahari sa lahat ng nilikha. Verse 2, ang nakalagay dito, sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. At matapos nang linisin yung ating mga kasalanan, as we continuously read yung ating passage, siya ay mupo sa kanan ng Diyos Ama at mula roon, maghahari siya sa lahat ng nilalang. Hindi lang bilang divine creator, tandaan nyo, matapos niyang linisin yung mga kasalanan. Sabihin, mamumuno siya, mamamahala siya, He will govern. Hindi lang bilang divine creator at sustainer, pero bilang divine savior. Si Kristo ang hari ng mga hari. Hindi lang dahil siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay, kundi dahil sa ginawa niya sa krus para sa atin. Dahil kay Kristo, dahil sa ginawa niya sa krus, lalo pang naipakita sa buong mundo na siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating pagsunod at pagsamba. So higit pa itong na-emphasize sa pamamagitan ng comparison na ginawa ng author sa pagitan ng pagkahari ni Jesus at ng mga angels o mga anghel na nagsasubmit sa kaniyang authority. Maraming mga Old Testament passages yung binanggit doon. At binibigyan diin ito yung otoridad ni Kristo bilang nakahihigit sa kahit na kanino, kahit pa mga anghel. Okay, so that was our review. Yung chapter 1, malinaw niya na ipinapakita o nire-reveal kung sino si Kristo at yung kanyang walang hanggang kadakilaan through a gospel-centered view of Him. So makikita natin dito sa chapter 1, yung supremacy at yung glory ng Diyos na si Jesus. Pero bakit ba natin binalikan at inulit yung emphasis nun? Well, dahil yun sa unang word na makikita natin dun sa chapter 2 na ating text ngayong umaga. Ano po yung sinasabi doon? Sabi sa ESV, ang nakalagay yung unang salita, therefore. Sa Tagalog, kaya't. So sa pag-aaral po ng Bible, ito po yung tinatawag nating markers. Okay? Markers. Ito po ay mga hudyat o signal para sa mga nagbabasa na hindi lang basta nag-shift yung punto nung author. More than that, yung mga markers na ito gaya ng therefore at ng because ay nagko-communicate sa atin na lahat ng sinabi niya, in this case, yung buong chapter 1, lahat ng sinabi niya roon, ay ginagamit niya as motivations, bilang mga rason, bilang mga cause, para gawin natin at kung bakit natin kailangan gawin yung mga susunod niyang sasabihin. Okay? So, I hope malinaw yon. Sabi ni R.C. Sproul, itong mga markers daw na ito ay nagtuturo sa atin ng relationship o marriage between sound doctrine at sound practice. Pag sinabing sound, right, tama. Tamang doktrina at tamang pagsunod o practice. At yung buhay Kristiyano ay dapat ganito. The more we see Christ, kung nakita niyo mga kinanta natin kanina, puro see Christ, behold Christ. The more we see Christ, the more we become like Him. The more we grow or we read the Bible, the more we grow in doctrine or theology, the more we should grow in Christian living. Dahil ang tama at makabuluhang pag-aaral ng mga doktrina ay itinatama at binibigyan din ng kabuluhan
yung ating pamumuhay. So hindi sila pwedeng magkahiwalay. Now, kung malinaw sa atin ang chapter 1 bilang doctrinal motivation natin sa pagsunod, ano naman ang inuutos sa atin ng author na gawin dito? So, anong sinabi sa chapter 2? Let's read verse 1. Ang salin po na babasahin ko ay salin ng ang Biblia. Ang sabi rito, kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Sa ESV, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard. Sa buong chapter 1, wala tayong nakita na utos. Only to begin chapter 2 with the command. Ano yung kino-communicate sa atin ito? Na napakahalaga ng utos na ito. Seryoso ang author sa utos na ito. Sa sobrang halaga nito, ginugol ng author yung mahabang panahon para ipakilala, para ipaalala sa kanyang mga tagapakinig yung kadakilaan at kasapatan ni Kristo. Ginagamit niya ito bilang source of motivation or reason para gawin natin yung sasabihin niya. Para maging madali sa atin na ibigay yung ating buong atensyon at pansin kay Kristo. Ibinunyag ng author kung gaano kadakila, kabuti, kamangha-mangha at kagloryo si Kristo bilang ebidensya para makumbinsi tayo na tama at karapat dapat na ituon lamang natin yung ating mga paningin kay Jesus at sa kanyang ginawa. Muli, sabi sa verse 1, pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Ating narinig, ano ba yung tinutukoy doon? Well, we can assume yung chapter 1, ano? Pero, ultimately, ang point is yung message ng gospel. Yung kino-communicate sa atin ito. At sino yung punto ng mensaheng ito? Si Kristo. So, ultimate na utos sa atin ng author in this passage ay ituon ninyo ang inyong pansin kay Kristo. Mga kapatid, the Christian life is a life of looking to Jesus. Ulitin ko, the Christian life is a life of looking to Jesus. Yun ang primary purpose ng buhay natin. Hindi po ang ministry, hindi work for this, work for Jesus, do this, do that. Hindi missions for Jesus or evangelical crusades for Jesus o kung ano mang ginagawa natin para kay Jesus. Clarification, hindi ko po sinasabing mali sila o mali yung mga bagay na yon. Pero ang doing o working for Jesus should be secondary to beholding Jesus. Again, the Christian life is a life of looking to Jesus. Ano po sinasabi sa atin ng Westminster Catechism question number 1? Ano yung tanong doon? Sabi dito, what is the chief end of man? Sagot, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. We glorify God by looking to Him and enjoying Him. Naluluwalhati natin ng Diyos kapag tumitingin tayo kay Kristo. Bakit? Dahil siya yung pinakamaganda, pinakamabuti, kaaya-aya at karapat-dapat sa buong kalawakan para dun sa ating mga pagtingin. Kung natikman mo na yung pinakamasarap na kape sa buong mundo, hindi ka magsasettle sa 3-in-1. Kung narinig mo na yung pinakakamangha-manghang awitin sa buong mundo, anumang tinig o musika yung marinig mo, ay parang maiingay na kalembak sa iyong mga tenga. Kung kinikilala mo na yung asawa, yung pinakamagandang nilalang, hindi ka nahahanap ng iba. Bagkus, ano yung gagawin mo? Gagawa ka ng mga paraan. Gagawin mo ang lahat para lagi siyang tignan. Magmamadali ka na umuwi galing trabaho para makita siya. Gagawin mo siyang wallpaper o ilalagay mo yung picture niya sa wallet mo para lagi mo siyang mamasdan. Gagawa ka ng paraan para yung kagandahan niya ay hindi maalis o mawaglit doon sa isipan at sa paningin mo. Ganun lalo tayo kay Kristo. Dahil siya yung pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamainam at kamangha-mangha kumpara sa lahat ng mga bagay.
So yung right practice na inuutos ng author sa atin at ng Diyos sa passage na ito ay ito. Tumingin ka kay Kristo. Pay much attention to Jesus. Dahil the more we look to Jesus, the more we will love Him and enjoy Him. The more na nakikita natin siya, na sapat para sa atin, the more we will glory in Him. Hindi na tayo masisiyahan sa pleasure na ino-offer ng sex, ng pera o kayamanan, yung comfort at kawalan ng pagsubok. Hindi na yung glory na nakukuha natin sa acceptance ng iba o sa joy mula sa mga relationships yung magsasatisfy sa atin. All of these things are good, pero they are meant only to point us to the most satisfying and delightful being in all of universe. Walang iba kundi si Kristo. So patuloy po natin basahin yung verse 1. Sabi dito, again, kaya dapat nating pag-ukulan ng higit na pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na papalayo. Sa ESV, lest we drift away from it. So in line sa utos ng sa atin ng author, na ituon yung ating mga paningin kay Kristo, mayroong siyang binigay na babala o warning sa kanyang mga tagapakinig. Mayroong danger para sa mga Jewish Christians noon. Mayroong ding danger para sa atin ngayon. Ano yun? Yun yung matangay tayo. So yung imagery na ginamit dito sa text ay drift o pagkatangay. Sabihin, pag sinabing drift, yung imahe na kino-communicate sa atin ng author ay parang sa isang ilog o dagat na mayroong agos o current. Sa Greek translation, ang ibig sabihin po ng salitang drift ay to float by or to slip away. So to float. Lumutang. Question. Nakakita na ba kayo ng tao, ng bagay na lumulutang? Ano yung ginagawa niya para lumutang? Wala. To drift away is to not do anything. Hindi yung kahulugan ng salitang binanggit sa verse 3. We'll also expound that later on. Ano sabi sa verse 3? How shall we escape if we neglect such a great salvation? Yung salitang neglect ay, ibig sabihin, magpabaya. Ang walang gawin. Therefore, to neglect a great salvation is to drift away from God. Pareho lang yon. Kapag pinababayaan natin yung ating kaligtasan, napapalayo tayo sa Panginoon, natatangay tayo, papalayo sa Panginoon. Kanina sinabi doon sa verse 1, pay much closer attention. Ngayon naman, kadugtong nun, drift away o neglect. Yung unang phrase ay active. Ibig sabihin ng active, may kasamang actions na gagawin. O gawin mo to, tumingin ka kay Kristo. Samantala yung drifting, passive. Again, kagaya ko kanina, wala ka namang kailangan gawin para lumutang. Kaya nga ang patay, lumulutang, di ba? Now, paano ba natin nane-neglect o napapabayaan ang kaligtasang binigay sa atin ng Diyos? We ask that question kasi binigyan tayo ng warning ng author na baka matangay kayo. Sabihin, may mga paraan na ginagawa tayo na nagne-neglect o napapabayaan yung kaligtasan natin. So, before I give some examples, gusto kong bigyan linaw yung isang bagay. Kung ang inuutos sa atin ng author ng Hebrews is to pay attention to the message of the gospel by looking to Jesus, ibig sabihin yung opposite nito, which is to neglect and drift away, ay yung hindi pagtingin kay Kristo. Hindi pagtingin sa Kanya palagi, hindi pagtingin kay Kristo ng tama. In short, ang pag-neglect sa kaligtasan natin ay yung pag-neglect kay Jesus. So ano yung mga paraan na maaaring ginagawa natin para mapabayaan yung kaligtasan natin? Okay. So ano yung sinasabi sa verse 3 na salita? Again, yung binagay ko kanina. Neglect. Yung Greek word na pinagmula ng salitang neglect doon sa verse 3
Ang ibig niya sabihin sa Greek ay ameleo. Yun yung exact translation, ameleo. Yung parehong salita na yun, makikita din natin sa Matthew chapter 22 verse 5. Pwede nyo tignan yung mga Bibles ninyo. Matthew chapter 22 verse 5. Ang konteksto ng Matthew 22 ay yung talinaga o parable ng kasalan. So may garbong salo-salo. Kwento na to, may isang hari, kinasal yung kanyang anak. So, nag-imbita siya ng napakaraming mga bisita para dumalo sa salo-salo na yon. Ipinatawag niya yung kanyang mga bisita, pero ameleo. Same word. Ano yung nakalagay sa mga Bibles ninyo? Sa ESV ang nakalagay, they did not pay attention. Walang concern. Hindi nila ito pinansin. Wala silang pake, wala silang interest. Ano yung ibig sabihin nito? If you're a Christian, when we fail to spend time with God, knowing Him, reading and studying His Word, praying to Him, meditating upon Him, when we fail to do these things, we neglect our salvation. Kapag hindi tayo sumasagot dun sa imbitasyon ng hari para makisalo sa Kanya sa hapag and have fellowship with Him, pinababayaan natin yung ating kaligtasan. Para din masasabing tayo ay lumalago sa pananampalataya at pag-ibig kay Kristo, kung hindi natin naririnig, actively na pinakikinggan o sinisik yung kanyang mga sinasabi. Realistically speaking, magagawa ba natin ibigin o mahalin ng isang tao kung hindi natin siya kakausapin o nakikita man lang? That's impossible. So yun yung una. Maaaring napapabayaan natin ang ating kaligtasan if we're not having fellowship with the Lord, if we're not knowing Him. Ano pa? Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi dito, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. We neglect the great salvation from God. Kapag nagde-decide tayo na huwag dumalo sa araw ng linggo, for any reason, if we decide na huwag dumalo sa araw ng linggo para sambahin ng Diyos, para awitan siya, para makinig ng kanyang mga salita, kasama ang iba pang mga pinabanal, pinababayaan natin ang kaligtasan natin. If you are a professing Christian, you also profess na ito ang salita ng Diyos. At inuutos ng salita ng Diyos. Huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. If you're not attending worship, paano mo masasabi na totoo ang iyong pananampalataya at pagsamba? Hindi ba contradicting na hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi lang basta ilaan yung araw na ito, pero pahalagahan yung araw na ito. Maaaring umaattend ka every Sunday, pero is your heart truly convicted na my ultimate and primary sole reason for attending the church is Jesus? Pinababayaan natin ang ating kaligtasan kapag tayo ay nagkakasala. Ano ba ang ugat ng kasalanan? Yun yung mahumaling sa ibang mga bagay maliban kay Kristo. Binigyan tayo ng seryosong babala ng author dahil napakadali para sa atin na tumingin at mahumaling sa iba. Yun ay pagpapabaya sa ating kaligtasan. Dahil makasalanan tayo, wala tayong kailangan gawin para ibigin yung kasalanan. Natural sa atin yun. Ang kailangan lang natin, magpaagos, lumutang, and to drift away. Sabi ni John Piper, Christ is rejected or denied, not as less true, but as less desired. Ulitin ko po. Christ is rejected or denied, not as less true,
but as less desired. So para sa'yo na nakikinig ngayon, you pray. Manalangin ka sa Diyos na makita mo yung nilalaman ng puso mo for what it truly desires. Check your heart. Hindi mo man ikinakaila na si Jesus ang tunay na Diyos, pero maaaring kumbinsido ka na kumbinsido yung puso mo na hindi siya kanais-nais, na siya ay boring, na siya ay stricto, na mayroong ibang mga bagay na mas pleasurable at satisfying kaysa sa Kanya, gaya ng porn, ng peace na dala-dala ng pera, o ng temporal assurance ng pagtanggap ng ibang tao. Hindi mo man tinatanggi verbally na siya ang iyong tagapagligtas, pero mas pinipili mong mag-enjoy sa mga ino-offer ng mundong ito. You check your heart. Check carefully kung ano yung mga bagay na kumukuha ng atensyon mo, papalayo sa Diyos, papalayo kay Kristo. Kahit yung mga mabubuting bagay tulad ng ministry, ng trabaho, ng relationships na ibinigay ng Panginoon. Check kung mas mahalaga yung mga bagay na ito para sa iyo kumpara kay Kristo. At matapos mong makita yung kasalanan mo, I pray na makita mo ang lahat ng ito for what they are and you swim to Christ. Sabi sa Isaiah 45 verse 22, "Turn to me and be saved." Yun yung panalangin natin. Yun yung goal natin. Yun yung gusto nating magawa ngayon. Turn your eyes to Jesus. Look to Jesus. Listen to Jesus. Pay your utmost attention to Jesus because He's worthy. Yung pagpapabaya ay yung wala tayong ginagawa, yung wala tayong gagawin. So yung punto ng author dito ay para hindi tayo mapalayo o matangay ng mundong ito, kailangan meron tayong gawin. Remember, isang babala. Pinapaalala sa atin that this world is very, very dangerous. Na huwag tayo magpapatangay sa mga alon dahil sigurado na mayroong mga alon na tutulak sa atin patungo sa impyerno kung wala tayong gagawin. Lagi mo sinasabi, may kailangan kang gawin. Swim to Christ. Look to Jesus. Ibig sabihin ba may kailangan tayong gawin para maligtas? Clarification again. Hindi ko po sinasabing sa ating paglangoy, sa paglapit natin kay Kristo, sa pagtingin natin kay Kristo, na doon nakadepende na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Hindi po sa ating mga ginagawa o pagpapagal nakasalalay yung ating kaligtasan. We can't do that. Ito yung punto. Ang isang taong binuhay at binago ng Diyos ay nagsisikap na hindi matangay ng mga mundong ito, ng mga bagay sa mundong ito, para makita yung mas mainam kay Kristo. Hindi para maligtas siya, kundi dahil siya ay ligtas na. We labor and swim towards Jesus. Hindi para mapasa atin si Jesus, kundi dahil may assurance tayo. Kundi dahil meron siyang mga pangako sa atin na siya ay sa atin. Na hindi masasayang yung pagod natin sa paglangoy at sa pagtingin sa Kanya. Dahil siya ay sa atin. In Hebrews 6 verse 19, kagaya ng inawit natin kanina, sinasabi doon, we have the sure and steadfast anchor. Angkla. So alam niyo yung mga barko, kahit napakalakas ng mga alon, hindi sila natatangay. Dahil yun sa mga angkla, dahil sila ay nakakabit sa mga matibay na sandigan. At ganoon si Jesus para sa atin. He holds us fast. He is our anchor. I pray na sa oras na ito, na maging malinaw sa atin kung ano yung dapat natin maging response o tugon sa kadakilaan ni Kristo. Sa bahaging ito, bibigyan din po natin yung mga dahilan kung bakit napakahalaga na aktibo tayong tumingin kay Kristo. So we have two reasons ba tayo titingin at bakit hindi natin dapat pabayaan yung kaligtasan na meron tayo. Ano yung dalawang rason? Yung una, to emphasize, dahil sa babala. Yung ikalawa, dahil sa biyaya.
Let's read verse 2. Tsaka yung first part ng verse 3. Ano yung sabi doon? Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? So kanina, binanggit ko yung issue ng unbelief. Mas nahuhumaling tayo sa ibang mga bagay kasi hindi tayo naniniwala na si Kristo ay sapat. And that is the root of our sins. Kahit sila Eva at Adan, yun yung ugat ng kasalanan nila. Unbelief, kawalan ng kumpiyansa sa salita ng Diyos. Kawalan ng paniniwala that Jesus is the more satisfying than anything created. Pero bakit ba yung issue na ito ay nagiging problema para sa atin? Isang dahilan. Ano yun? Ang kabanalan ng Diyos. Napopuot ang Diyos sa kasalanan natin dahil siya ay banal. Galit ang Diyos sa iyo, ang banal na Diyos. Galit siya sa iyo dahil meron kang kasalanan. Ano yung ating kasalanan? We established na si Kristo ang higit sa lahat kanina. Ngunit, yung pamumuhay at nilalaman ng ating mga puso ay taliwas sa katotohanan iyon. Kapag may nagtanong sa iyo kung ano yung problema sa mundong ito, nawa, alam mo yung sagot. Sa harap ng isang banal na Diyos, ang problema ng mundong ito ay ikaw. Dahil ikaw ay makasalanan. At kung hindi ka pa kumbinsido sa mga bagay na yun, ito yung patunay. Ano yung sinasabi? Panimula sa verse 2. Ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel. Meron daw ipinahayag o salita, mga mensahe. O mensahe na nahayag through the angels. Ano yung salita na yun? Acts 7 verse 53. Acts chapter 7 verse 53. Ito yung sinasabi. Kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi niyo ito tinupad. Ang salita na binabanggit dito na ipinahayag ng mga anghel ay yung kautusan o yung law. Iyon ay nahayag through the angels. At ang nagsasabi o yung sinasabi sa pagpapatuloy ng verse 2 ay mayroon itong bisa. Bisa, anong bisa ito? Na nagpapakita sa atin ng ating mga kasalanan at pagkukulang sa Diyos. You can read it in your Bibles. Sa tulong ng kautusan, nalalaman natin yung ating mga estado sa harap ng banal na Diyos. So Romans 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nalalaman natin na we have fallen short of the glory and the standards of God dahil sa kautusan. Mabisa at mabuting nagagampanan ng kautusan. Ang purpose at function nito na isiwalat kung gaano tayo kasama at kung gaano natin ibinabasura yung kadakilaan ng Diyos. Sabi sa Romans 5:13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ulitin ko, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. The law reveals how much we sinned against God. At dahil banal ang Diyos at may banal siyang kautusan, lahat tayo na hindi banal, na lumabag doon, ay karapat-dapat maparusahan. Dahil siya ay tama, kailangan niyang kamuhian ang mali. Dahil siya ay pag-ibig, dapat niyang itakwil ang masama. At sa kwentong ito, tayo yung mali, tayo yung masama. Hindi po yun optional. Hindi mo pwedeng sabihin, kwento mo yan. Iba yung kwento ko. No. Ang continuation ng verse 2, ano yung sinasabi doon? Ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kung walang kaparusahan sa kasalanan, wala naman tayong poproblemahin. Kung walang Diyos na banal, na parurusahan ka dahil sa paglabag mo sa mga inuutos niya, wala tayong paproblemahin. There will be no hell. Pero dahil banal ang Diyos, we will suffer His wrath.
Mabisa ang kautusan, hindi lang dahil ipinakita niya ang lala ng kasalanan, kundi dahil sa pamamagitan nito, tayong mga nagkasala ay subjected ngayon sa parusa ng Diyos. At sigurado, nagaganti at magpaparusa ang Diyos sa mga tulad natin na lawbreakers. May mga consequences ang kasalanan. We experience that. Broken relationships, kawalan ng intimacy, sakit, depresyon, kawalan ng galak o joy. Marami pang iba. Pero may higit na kaparusahang naghihintay para sa sino mang nagpapabaya o sinasawalang bahala yung kwento ng kaligtasang narinig nila. So whether you profess as a Christian or not, kung pinababayaan mo, yung narinig mo na kaligtasan, di mo pinakikinggan, tinatanggap, pinaniniwalaan yung bagay nito, may naghihintay sa iyong kaparusahan. Look to Jesus. Dahil kung hindi, wala kang kawala sa banal na puot ng Diyos na dudurog sa iyo sa impyerno. Kung ang isang araw sa langit ay higit na mainam kaysa sa lahat ng pinakamasayang araw natin dito sa mundo, ibig sabihin yung isang araw sa impyerno ay higit ding nakakatakot. Pagsamasamahin man lahat ng uri ng gera, ng sakit at ng kaguluhan at kalungkutan sa mundong ito. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay nanatiling kalaban pa rin ng Diyos, repent. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at tumingin ka sa kasapatan ni Kristo para sa iyong kaligtasan. Tumingin ka sa krus. At kung ikaw naman, you believe you're a Christian, nakakaramdam ka ngayon na parang palutang-lutang ka lang. Saan ba nakaangkla yung kaligtasan ko? You pray. Manalangin ka. Huwag yung biglang, tataasan ko muna yung tithes ko ngayong week. Kaya magiging active ako sa ministry. Di ako absent isang buwan. Hindi ganon. Hindi yun ang sagot. Instead, manalangin ka na baguhin ng Diyos yung puso mo. Manalangin ka with a humble heart para sa isang puso na nagtitiwala sa ginawa lamang ni Kristo at hindi sa anumang pwede mong ihandog bilang kabayaran sa mga ginawa mo. Ang kaparusahan po ng kasalanan ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Pag naparusahan yung mga tulad natin na makasalanan, if we spend eternity in hell, God will be glorified. Bakit? Kasi ginagawa niya yung tama. Kasi napaparusahan yung mali. Kaparusahan ng kasalanan ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos dahil siya ay nagiging tapat sa karakter niya bilang banal na hukom. Let's say for example, may isang judge na pinalaya o binigyan ng pardon ng isang kriminal, isang mamamatay tao, isang tao o isang korap na politiko, isang tahasang mga ngalunya o rapist. Pinalaya niya yung kriminal na yun. Walang anumang dahilan. Malaya ka na. Anong tingin natin sa judge na yun? Is he good? No. He's corrupt. Kung isang kriminal ay papatawan ng judge ng karampatan o kukulang parusa, ano siya? He's just. Makatarungan. At ganoon ang Diyos. At makatarungan ang Diyos na parusahan ka. Teka lang. Puro impyerno. Puro kaparusahan yung sinasabi mo. Ayoko na makinig. Teka, hindi ba unfair yun? Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako corrupt. Hindi naman ako nangalunya. Kung ganito pa din yung tanong mo, panalangin ko na buksan ng Diyos ang iyong mga mata at paniwalaan yung napakasamang balita na tayo ay lubos na nagkasala laban sa Diyos. At lahat ng ginagawa natin laban sa Kanya ay parurusahan niya. Humahanap ka pa rin ba ng rason? Humahanap ka pa rin ba ng unfair? Ito yung unfair. Ang hindi patas ay yung mamatay, yung matuwid at banal na anak ng Diyos
para sa'yo na walang pakialam. Para sa'yo na walang interes. Ang hindi patas ay yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa kabila ng lahat, ng lala, ng mga sakit na idinulot mo sa Panginoon. Isipin mo, namatay yung anak ng Diyos para sa'yo. Ang hindi patas ay yung humihinga ka pa ngayon and you believe that you deserve that. Kahit na dapat kang mabulok, masunog, mamatay sa impyerno panghabang buhay. That is unfair. And yet this is grace. An astounding measure of grace. Ito po yung dakilang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. And it's available for all of us. Di lang yun. Marami pa. Kung yatin pababayaan at pahahalagahan, yung natanggap natin kaligtasan, we'll receive not just the greatest treasure and greatest prize na si Kristo. Andun din yung mga promises niya ng assurance, ng kapayapaan, ng comfort, hindi man sa mundong ito, pero sa darating na panahon. He's giving us joy in Him. Kaya naman tumingin ka kay Kristo dahil sa pamamagitan lamang ng ginawa niya sa krus, makakaranas ang isang makasalanan na tulad mo ng biyaya ng dakilang kaligtasan at mga pangako ng assurance at joy. Well, first time kong umattend. Hindi ko mag-gets. Gaano man kadakila yung kaligtasang sinasabi mo? Ano ngayon? Bible book lang naman yan. Gaano man kadakila yung kaligtasan na pinag-uusapan natin, at tanggap natin, isa lamang itong magandang istorya. Sarap pakinggan. Kung hindi ito totoo. Walang kabuluhan kung hindi ito totoo. Kaya naman yung nakalagay sa outline ninyo, we're talking about a great and true salvation, dakila at totoong kaligtasan. Kaya naman sinabi sa verses 3 at 4, ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Ano yung binabanggit o sinasabi ng verses na ito? Yung mga talatang ito ay patunay na mayroon tayong sandigan at batayan na yung kaligtasang natanggap natin ay hindi lang basta dakila, hindi lang basta great. Ito ay mabisa at totoo. Dahil sa biyaya ng Diyos at sa mga taong ginamit niya. Makita natin sa verses, no? Yung mga verbs na ginamit, ipinahayag, pinatunayan, pinatotohanan, declared, attested, witnessed sa ESV. So, ang mabuting balitang ito ay pinahayag, pinatunayan at pinatotohanan mismo, nino? Sino yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa para paniwalaan na itong kaligtasan na ito ay totoo? Ang Diyos sa Ama. Sa pamamagitan ng Diyos Anak. Yun din yung sinabi sa chapter 1, verse 1 and 2. Mga apostol at ng Espiritu Santo na kasama natin ngayon. Kaya naman, we can have full confidence and assurance na we can trust this great salvation. And we should not neglect this great salvation dahil ito ay dakila at totoo. And as we finish this message, samahan niyo po akong basahin ng assurance of pardon na binasa natin kanina. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Para po doon sa mga quick practical applications na babanggitin ko. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Ano sinasabi doon? Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang mga pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inalagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus,
hindi inalintana ang kahiyan, at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. I have 4 quick applications para sa atin. Una, ano sabi dito? Maniwala ka sa pahayag ng Diyos. Marami na naging witness o nagpatunay, nagpatotoo na yung pininiwalaan nating gospel ay dapat panghawakan, dapat paniwalaan. Sabi na sa first part ng chapter 12 verse 1, gayong kakapal na bilang ng mga saksi, marami nagpatunay. At kung ikaw ay tunay na naniniwala din sa katotohanan ito, then, pag-iigihan mo na basahin yung mga salitang ito, salita ng Diyos, araw at gabi. Live to read the Bible as if you'll die without it. Because you will. Yung una, maniwala ka, makinig ka sa pahayag ng Diyos. Kalawa, itabi mo ang lahat ng kabigatan at kasalanang bumibitag sa iyo. So gaano man kadami o kalalim mong yung mga sala, probably you're struggling right now, or some of you. Remember that you are forgiven. Gaano man kadami o kalalim yung ating mga sala, mas higit na mataas, malawak at malalim yung kahabagan ng Diyos para sa atin. So we come to Him for our salvation, for assurance na tayo ay tinanggap ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga magagawa, kundi dahil kay Kristo. Romans 5:20, where sin abounded, grace abounded much more. Mas malawak ang biyaya ng Diyos kaysa sa iyo, kaysa sa mga kasalanan mo. Yun yung pangalawa. Verse 3, tumakbo ka at magtiis. Kanina tumingin niya, tumakbo. Tumakbo ka at magtiis. Ang buhay Kristiyano ay isang marathon. At kung paano kinukumbinsi ng isang mananakbo, yung sarili niya na, kahit pagod na ako, takbo ko. Bakit? Kasi may premyo sa dulo. Ganon din tayo. Tumakbo ka at magtiis, knowing that Jesus is for you. As we sing yung ating song later on, Jesus is our great prize, our glory, our treasure. So we run to Him. Hindi para makuha siya ng papremyo o treasure, kundi dahil may assurance tayo na atin na si Kristo. So look to Jesus as your prize and then run to Him. Pangapat, take notice dun sa mga pronouns na ginamit dyan. Ano yung mga ginamit na pronouns? Sa Tagalog, natin, tayo. Sa English, us, we. Ano ibig sabihin? Yung pagtingin natin kay Kristo, yung pagsunod natin sa utos ng author dito, yung pagtakbo natin nung race, nung marathon, paglapit natin sa Diyos, hindi po siya, sa bahay na lang ako, doon ko gagawin. Read ako ng Bible every single day. Oh, that's good. Pero hindi lang tayo doon tinawag ng Diyos. We are called to worship God, to know more of Him with all the saints na Kanyang pinabanal at pinababanal. So it's a joint task at tumingin kay Kristo. Huwag niyo pababayaan ang pagtitipon, ang bawat isa. And we do everything in our capacity, in our power, para tulungan yung bawat isa sa atin na tumingin kay Kristo. That's why, as we sing later on, yung paalala, tumingin kayo sa isa't isa. Minister to one another. Remind each other na sapat si Kristo. Gaya ng sinabi sa awitin natin, Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. Jesus, we turn our eyes to you. Tumingin ka kay Kristo for His infinite glory and for your eternal good. Let's pray. Aming amahing Diyos, lumalapit kami sa pagkakataong ito, sa oras na ito. We pray, if there are drifters among us, o mga tao na hindi pa kumbinsido na ikaw ay sapat, ikaw ay dakila, ikaw ay karapat dapat sa lahat ng aming pagsamba. Help us to have a renewed heart, unveiled eyes, na iniibig ka, nakikita ka sa kung sino ka at kung anong ginawa mo para sa amin. If there are among us who are struggling to find assurance sa iyo,
sa kaligtasan matanggap namin. Help us to have confidence, hindi dahil nagtsatsaga kami sa ministry, sa mga ginagawa namin, kundi dahil ikaw mismo ay nagpatotoo ng lahat ng ito ay tunay. Totoong pinadala mo si Kristo para sa aming lahat. Lord, help us to run this difficult marathon of daily looking to you. Maraming nakakahumaling na bagay sa mundo. Pero ikaw lamang yung kamangha-mangha sa lahat. Help us to fix our eyes on you, to worship you, trust in you. Turn our eyes to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.